Praise and glory to God. Hallelujah. Ayan, maganda na ang audio. Wala nang feedback. Amen. So, thank you, multimedia, and to all of you na nandito. Sino ba mga ready na sa kasalan na ito? Matagal na nating pinag-uusapan for almost 3 weeks na tayo. This is the 3rd day, right? So, ang gusto kong bigyan ng impact sa kasalan na ito ay walang iba kundi yung nag-imbita sa atin. Ano ba mga requirements niya? Bakit ka napasama sa invitation? Yan. At ngayon, ikaw na ang nag-i-invite. Grabe. Kasi this is the requirements not of man, but of the Father, na siya yung nag-invite kasi anak niya yung ikakasal eh. Sino rito mga nagse-celebrate ng wedding anniversary? Happy anniversary to me yesterday. Amen. At sino rito yung so happy anniversary sa inyong dalawa. Ruby and Ted. So, Jet. So, sino pa? Sing June. Kasi maraming nagse-celebrate ng June, Yan ang dream ng mga babae. June bride. Amen? Okay, tayo lahat ng June bride. Ayun. Sino pa? June bride. Bride lang, wag groom. Amen. So, special day sa inyo ito. Amen? Palakpakan nga natin sila. Hallelujah. Okay, makakaupo na. And I do believe na yung mga nangarap ng June bride ay masasaya, dahil natupad ang pangarap nila. Pero huwag kayong mag-alala kahit na July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, dapat magsaya kayo kasi yung pagiging bride, ay isang malaking special occasion doon sa date na itinalaga para sa inyo. Amen? Amen. At kayo ay minsan naglista ng mga invitation kung sino gusto nyong imbitahan. But the true, talagang yung totoo na excited, walang iba kundi ang mga magulang nyo. Amen? Kasi mayroong iba mga magulang talagang may baril pa yan para lang mag-asawa yung kanilang mga anak. Lalo na pag babae, ang kanilang anak, talagang pipilitin nila na kapag ikaw ay lumagpas ng kalendar, pipilitin nila talaga na mag-asawa ka na. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. May thermometer pa. Pag lumagpas ka na ng thermometer, huwag ka pa rin mag-alala. May bingo pa raw sa letrang I. So, masaya pag may kasalan, amen? But the true, yung talagang nalulugod, ay kaya binigay sa atin ang parable of this wedding banquet ang ating Panginoon. The true wedding is not here on earth, yung earthly desire natin, Dapat i-desire nyo ang true wedding sa ating puso. Amen? Kasi yun yung gusto ng Ama. Magkaroon ka ng relasyon hindi sa tao, hindi sa flesh. Kasi namatay na ang flesh natin. When we become a Christian, we become a born again. All things has passed.
and new things has come. Ano yung old things has passed? Hindi mo na di-desire kung ano yung magpapaligaya ng flesh. Kasunod lang yun. Kasi sabi nga ng Lord, Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, all these things will be added unto you. Kaya maraming mga relasyon nasisira lang. Amen? Maraming relasyon. Bakit? Because they focus on the wrong direction sa pag-aasawa. Ang akala nila, pag nag-asawa, finish na, tapos na ang problema ko. Meron na akong masasandalan. Amen? Hindi nyo alam, kapag kayo nag-asawa, nagkaanak, the problem begins. The relationship begins. Bakit? Hindi nyo kilala yung pinakasalan nyo nung siya ay bata pa. Hanggang sa niligawan kayo, makikilala nyo lang siya kung ano yung sinasabi niya harapan. But after that, ang totoong mag-asawa, nagsasama sa iisang bubong. Amen? Kasi kapag nasa isang bubong na kayo, makikilala mo kung sino yung pinakasalan mo. Doon pa lang kayo unti-unting magkakakilala. Naintindihan nyo? Kaya ang ama nakakaintindi nito. Alam ng ama yung future mo. Kaya yung ama ang magbibigay sa iyo ng paalala at gugustuhin lang ng ama, anak, ito ang mapangasawa mo. Kasi may takot siya sa Diyos, no? Bukod pa sa lumaki siya sa farm at naalagaan siya ng mga bibi, mga itik, at maraming monkey sa farm. Amen? Kaya sa farm maraming nag-monkey business. Nagnegosyo ng mga sweet, ano yun? Yung senyorita, sabi ng kaibigan natin. yung banana, senyorita. Amen. So anyway, it doesn't matter kung saan ka lumaki. Kasi nga, ang gusto ng Lord, baguhin ang buhay natin. Amen? Ang citizenship mo, hindi na doon sa pinanganak ka doon. Ang importante, alam mo citizenship mo ngayon. You are the citizens of heaven. Why? Kasi tinanggap mo ang anak na magbibigay sa iyo ng karapatan na maging anak din ng kanyang tatay. Amen. Nakukuha nyo? Kasi ang pagpapakasal, no? Mababago ang apelyido mo, mababago ang pangalan mo kapag ikinasal ka doon sa isang groom. Kaya tayo mga lalaki, no? Hindi ko sinasabing maging babae kayo na natural, ano? Because we are also the same heart the Father has given us. Ano yon? Kailangan yung puso natin ay malinis. At sa puso na yan, diyan mananahan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya tayo ikakasal. Kaya yung panalangin natin, let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Hindi na yung dito ka na sa lupa, no? Pupunta ako ng Amerika, pupunta ako ng Australia, kahit saan ka magpunta, parehas lang na may McDonald's. May Jollibee na rin. Ano pupuntahan mo ron? Paglabas mo, kung sa Canada ka, ang lamig-lamig, hindi ka rin mag-i-enjoy. Kung ikaw naman ay nasa Saudi Arabia at sobrang init, hindi ka rin mag-i-enjoy sa labas. Saan ka mag-i-enjoy? Sa mga mall na nandoon yung, yung mga pagkain na ma-enjoy mo. Amen. So anywhere in the world, ngayon, pare-parehas lang. Kahit sa Afghanistan ka siguro pumunta. No? O sa Ukraine. Pare-parehas lang na mahirap ang buhay. Amen. Hindi ganun kadali mabuhay. Ang importante, buhay ka sa Panginoon.
You have the eternity that you have accepted the invitation here on earth as it is in heaven. So it doesn't matter anong religion mo. Ang importante, meron kang pinakasalan. Sabihin mo sa katabi mo, ang importante, nandito ka at inaccept mo yung invitation. Kasi kung nasa labas ka ngayon, ang init-init, di sa mall ka lang magpupunta. Di ba? Magagastusan ka pa kasi ang mahal-mahal ng bubit tea. Ha? Ang mahal-mahal ng Starbucks ka pa. Ha? Tapos magsasama ka pa ng kaibigan. Yung kaibigan, mahirap sundutin ng puwet. Pagbayaran na, siyempre, ikaw ang bunot, Dahil ikaw ang nag-invite. But the truth is, kailangan kapag nag-invite ka, nag-aabono ka because you are putting a seed for the glory of God. Amen? So let us see, why the Father, is very important in this parable of Jesus Christ. Matthew 22 verse 8. Sabi rito, then he said to his slave, the wedding is ready, but the ones who had been invited were not worthy. So siya rin ang namimili. Bakit hindi naging worthy yun? Aba, hindi marunong sumunod. Katakot-takot na invitation na biniligay ko dyan. Sabi, busy ako. Marami akong trabaho. Ayaw sumunod. Matigas ang ulo. Kaya ang tatay kapag inuutosan ka, sumasama loob pag hindi mo sinusunod. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, sumunod ka sa tatay natin. Mahal na mahal ka niya. Amen? Huwag kang sasama ng loob. Sumunod lang. No? Obedient is better than sacrifices. Amen? So sabi niya, yung inibitahan ko hindi worthy. Verse 9, so go into the main street and invite everyone who find to the wedding banquet. Kasi maraming reason bakit ayaw nilang sumunod. At marami ring dahilan kung bakit sumusunod yung iba. Amen? Ano ba yung sabi roon? Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. So, ginagawa natin the reason why we neglect others' invitation because the importance, yung mas importante ang pinagbibigyan natin. Amen? Kaya sometimes, pag pare-parehong importante, napakahirap magdesisyon. Last night, importante yung birthday ng kaibigan natin. Amen? Meron tayong bisita rin galing ng Korea na nag-insist na makita rin yung mga leader. Sabi ko, paano ba ito? May meeting kami. May meeting pa tayo ng mga leaders last night. So, sabay-sabay ang oras. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. But, to the glory of God, nang matapos ang lahat, nakapuntahan din natin yung kaibigan natin na nag-birthday. Alam nyo ba, nung pumunta ako roon kagabi, lahat na Amerikana at ako naka-pan-jogging pants. Jogging attire. Nahiya ako. Pero for the glory of God, ang importante, yung invitation ay na-serve natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang importante, yung presensya mo. Amen? You are obedient to the invitation of the Father. Ito dito, Sa verse 12, sabi niya, he said to him, friend, nakita niya yung isang guest sa verse 11, but when the king came in to see the wedding guest, he saw a man there who was not wearing wedding clothes. Importante pala kung ano ang suot mo. Kapag wedding, importante kung anong clothes meron ang ipapakita mo sa nag-invite.
sa'yo. For the Father is perfect. He want the one who is invited, especially the brides, to be perfect as well. Kailangan yung wedding dress mo without wrinkles and pure white. Alam niyo yung kantang yun, di ba? Ni Steve Cuba, yung kaibigan natin. Alam niyo ba? Ano yun? Sige, kantahin niyo nga yung ano. Dressed in garments white and wrinkle-free. Di ba? So, yun yung gusto ng makita ng Ama. Bakit? Wrinkle-free. Hindi ka dapat malungkot kapag may wedding. Tingnan mo nga katabi mo. Malungkot ba o naglulungkot-lungkutan lang? Dapat masaya, di ba? Kasi wedding yun eh. Baka nakita yun, kulukulubot ang itsura. Bakit ganito ang in-invite ng mga servant ko? Hindi yata tama. Tingnan mo yung katabi mo. Tama ba yung in-invite mo? Kita ba yung glory ng Ama sa katabi mo? So dapat ganoon, nakikita yung glory ng Father o ng Son doon sa itsura natin outwardly. And sabi rito, and he said to him, "Friend, how did you get in here without wedding clothes?" Kung kayo tatanungin, kulubot na kulubot ang mukha nyo, pumunta kayo sa Ang sabi ng Ama siguro, hindi ka dapat dito, dapat doon ka sa simenteryo na yung mga patay, hindi na kayang buhayin. Kasi dito, sa wedding hall, sa wedding banquet, ang Ama binubuhay lahat ng patay. Kaya ka nandoon kasi buhay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, you are alive. Hindi ka na pupunta na malungkot. Kasi in-invite ka, ang pangalan mo nakasulat na sa libro ng buhay, dapat masaya ka. Amen? Hindi ka na maglulungkot-lungkutan. Paglabas mo, malungkot ka. Nasaan ang glory ng Lord? Hindi mo na-feel. Kaya kailangan mo, kaibigang kapatid, magpahil sa Lord ngayong umagang ito. Amen? Ngayong hapon ito, i-heal ka ng Lord. Saan ka i-heal? Yung heart mo physically, mentally, emotionally, spiritually, financially. Yun, biglang tumawa. Hallelujah. Biglang nasiyahan ang mga malulungkot. Palakpakan nga natin ang Panginoon. And that is the truth. Hindi ka naman masisiyahan sa mundong ito kung financially sick ka. Kailangan kapag inisip mo na ikaw ay anak na ng Lord, hindi ka na mamumblema financially. Amen? Ang finances na ang hahabol sa'yo. Kahit wala kang pera, katulad ng exhortation kanina sa tithes and offering, look at the bird. Hindi sila nagtatrabaho, pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi, di ba? So, yun yung concept ng kingdom mindset dito sa mundo. Don't look after of the money. The money will look after you. But you have to speak of your faith. Amen? So, the king said to his attendants, kasi kailangan, yung dress natin, we are dressed like a king. Alam nyo ba, ang king dito, parati kong sinasabi, ang mga hari o ang mga mayayaman, they don't carry cash or anything, no? They carry cash, but actually, meron silang mga bodyguard
na nagke-carry ng mga cash. Yung talagang mga hari at mga nakatira sa palasyo. Ano ginagawa? Yung bodyguard nila, sila turo lang ng turo. I like this, I like this, I like that, I like that. Yung bodyguard nila, yung accountant nila, yun, sunod na ganun, sunod. Lahat ng tinuro, nakukuha. What is that? They speak of what they want. Now, kapag hindi mo sasalitain ang gusto mo, hindi maririnig ng anghel. The Spirit will not going to know what your mind is thinking. They will going to respond to what you're going to say. Kaya nga, life and death is in the power of tongue. Kaya kapag kayo may gusto, madapa ka sana. Makikita nyo, masasagasaan ng tren. O ng pison. Bakit? May kapangyarihan ang salita nyo. Amen? Pag may malalakas sabihin mo, mabusog ka sana. Huwag kang magsasabi ng negative words. Pagpalain ka ng Diyos. Yan ang mga salita na makalangit. Hindi tayo mag-i-speak ng mga words of negative. Amen? Huwag kayo magsasalita ng negative word kasi kapag ang tao na pinagsasabihan nyo yan hindi intended to be cursed, ang curse babalik sa inyo. Kung ano yung sinabi nyo, yun ang mangyayari sa inyo. Amen? Kasi kapag mahal ng Diyos ang tao na pinagsabihan nyo, the curse will come back to you. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magka-curse. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Kahit galit ka na mahal kita. Totoo yun. May banig ka na. Parang Ilonggo, papatayin kita. Masyado pang malambing. So, do not curse. Kaya ang rito, yung garment natin is very important. Ano yung garment? It's a garment of praise. Okay? Ang garment, tingnan nga natin ng Isaiah chapter 61. Basahin nga natin itong verse 1. 1, 2, go. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom from the captives, and release from darkness from the prisoners. Verse 2. To proclaim the year of the Lord's favor in the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Verse 3. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of the righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Amen. So, yan yung parati nating binabasa before we start. Amen? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to people. Yung Spirit ng Lord, yun ang garment mo ngayon. Amen? The garment of righteousness. Sabi riyan, the garment symbolizing praise instead of discouragement. Kaya ang bibig natin kailangan may praise. Praise God. Hallelujah. Nadapa. Glory to God. Meron ka parating pagpupuri sa Diyos. Huwag yung discouragement. Nawalan ka ng trabaho. Lord, thank you. Nagsarang isang pintuan, 10 ang magbubukas. Amen. Binawasan ka ng sahod, Lord, thank you. Kasi merong kasunod na 100 folds ang ibabalik sa iyo. Always
remember the Word of God, we're going to give you encouragement. That is the garment, no? Kaya yung garment, yung suot ng Lord, no? Gusto niya yung suot ni Jesus Christ dito sa mundo, yun din ang suot mo. Amen? Kaya nagtataka mga tao, bakit may kagalingan yung suot ng Panginoon? Tingnan nga natin yung Mark, chapter 5. Let's see in verse 28, no? Tingnan muna natin yung verse 25. Basahin nga natin, from 25 to 28. And Can the you read? woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. 27. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, And 28. because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. See how the faith of this woman has, no? She heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched, ano yung hinipo niya? Yung cloak, yung laylayan ng damit ni Jesus. And when she touched it, naramdaman ni Jesus, wow, high-tech yun . Sinong humipo sa akin? Ang daming crowd, nagsisiksikan. Who touched me? Sabi rito, no? At once the bleeding stopped and she felt in her body that she was healed. No, verse 29 of her disease. Verse 30, Jesus knew at once that power had gone out from him. Yung may kapangyarihan biglang lumabas. At paglabas ng kapangyarihan na yon, biglang nakaramdam ng kagalingan itong babae. Anong ginawa niya? She only say. Sabi rito sa verse 28, for she kept saying, if only I touch his clothes, I will be healed. Yan po yung garment na gusto ng Diyos na dala-dala natin. Hindi yung garment na Louis Vuitton, ano yun? Yung may mga marka ng buhaya. yung mga mamahalin. No. Okay lang na meron kanyan. But the truth, ang gusto ng Lord, yung garment of praise nasa puso mo. Because the abundance of your heart, the mouth speak. Sabi ng woman na ito, if only I can touch, she keep on saying, if only I touch his cloth, I will be healed. Kasi nga, 12 years na siyang niloloko ng mga doktor. No? She went to the doctor, the expert, nandyan, no? Sinabi riyan, no? At noong siya ay 12 years na hindi nagiging better, no? Verse 26, she had endured a great deal under the care of many doctors. And he had spent all that she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Why? Siguro ang lumalabas parati sa bibig ng babaeng to, bakit hindi ba ako gumagaling? Ang sakit na ito hindi nawawala sa akin. Tuwing pupunta siya sa doktor, yon ang sinasalita niya. And the doctor will going to give another medicine, another cure. Nagpupunta siya sa quack doctor, minsan sa mga oink doctor, iba-ibang doktor. Kasi wala pa naman mga expert nung araw, Hindi pa natin alam. But there are doctors already. Actually, sabi ng Bible, kapag ikaw ay may sakit, pumunta ka sa doktor, pero hindi sa doktor, sa quack doctor, no? Sabi ng Bible, ang may sakit, pumunta, pinagaling ni Jesus Christ yung 10 lepers . Pumunta kayo saan? Sa pare, sa priest. At magpa-check kayo.
Kaya ang first hospital na inintroduce ng Bible, sabi ni Jesus, no, dito sa church. Bakit? Nandito priest eh. Ang priest ang una niyong ikonsulta. Sabihin niyo, Pastor, o Father ba kung ano tawag niyo, no? Ay, ang sakit ng bewang ko. Ay, di, bibigyan kayo ng recipe. Ano yon? Word of God. Di ka nagpe-pray, tulog ka lang ng tulog o kain ka lang ng kain, di ka nagpe-pray. So, i-remind kayo ng priest about the Word of God. Ang mag-cure sa inyo, hindi yung priest. Mag-check lang siya kung ano yung meron na sinasalita nyo. For the abundance of heart, your mouth will speak. Pastor, gumaling na ako. Saan? Sa diabetic. Oh, praise God. No? Ganun dapat ang faith. No? Kakain kayo ng ice cream pag may diabetic kayo. No? Kakain kayo ng cake. No? Huwag niyo pagbabawalan yung mga may sakit. Uy, bawal sa'yo yan. High blood ka. Kine-curse niyo yung tao. From your mouth, you invoke curse. Kaya kailangan, no, okay lang yung mag-alaga kayo. Okay lang. Oh, eto ang cake ha. Sige, malapit ka na rin. So, hindi. Ang anuhin nyo, no, ipagpe-pray natin lahat ng pagkain natin at ang lahat ng pumapasok sa bibig natin, hindi magpapasama sa tao. Ano magpapasama sa tao? Yung lahat ng lumalabas sa bibig natin. So remember, no? Sabi ng woman, she kept on saying, no? She kept saying, if only I touch His clothes. Bakit ganun? Kasi yung cloth ni Jesus Christ, actually pinagsugalan pa yan ng mga sundalo nung siya ay nakahang na, no? Ano na siya? Tingnan nga natin yon. Saan ko ba makikita yan? Tingnan natin ang Matthew. Sa Matthew nga ba? Saan ba? Oh, Luke chapter 5. Ano ba yun? It's not the one. Sorry. Hindi ko yata na rito. Anyway, doon sa Bible din, no? Okay. Anyway. Sabi roon na binagsugalan yung garment ng ating Panginoon. Why? Because they saw the power in the garment. Pero hindi yun ang katotohanan. Wala sa garment. Because when Jesus Christ felt that the Spirit has gone from Him, it is the Spirit of God. Dahil sa faith ng babae, lumabas ang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Because Jesus Christ is a Word. He's a Spirit. Kaya naramdaman niya, merong Word na lumabas sa kanya. It is the faith of that woman. If only I can touch. Saan nakuha ng woman yun? Na-chismis lang ba? Hindi. Kasi lahat ng humipo ng garment ni Jesus Christ gumaling. Last recourse na nung woman na ito, 12 years na, hindi siya gumagaling. But during the time na si Jesus ay mamit niya, nandun lumabas ang kanyang salita. Naramdaman niya na Jesus, na yung salita niya ay may kumuha. If only I can touch His garment. Naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan. Yung kapangyarihan, kaya nga sabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Because the power did not came from the flesh. It came from the Spirit of God. And that Spirit of God is the garment that you are going to release. It's a garment of praise. Kaya tayo nakakapagpuri sa Diyos because
you are wearing the garment of praise to the Lord. And that also is the garment of righteousness. Balikan nga natin Isaiah. Isaiah 61. Kaya yung garment na nasuot ni Jesus na panlabas, it's not the real garment that the Bible is referring to. Hindi yun yung garment na gustong makita ng Ama natin sa langit sa wedding banquet. Ang gustong makita ng Ama natin ay ang puso na meron ka. So when the king saw the man is not wearing the right cloth for the wedding, talagang kakaiba ang makikita. Ang makikita ron yung dumi, yung putik. Bakit hindi ka nagpalit? Dapat wala kang wrinkle. Ibig sabihin, kung nasa wedding ka, puro nakangiti ang nandoon. Naka-smile. Bakit? Kasiyahan yun eh. It's a gathering of yung joyful person, joyful people. Yun ang gustong makita ng itsura ng Ama. Siguro nakita niya, bakit kulukulubot ang itsura? Bakit siya nakapasok? Kasi lahat dapat nang nakapasok doon, masasaya na. Galing sa kalungkutan, pagpasok mo ng hall, dapat masaya ka. Amen? Malungkot kang papasok. Pagdating mo, sabi nga ni Bishop Ted, para kang rebulto na lalabas. Kasi ang sinamba, rebulto, hindi tunay na Diyos. Dapat ang sasambahin natin, walang iba kundi ang hindi natin nakikitang totoo na nagligtas sa atin. Ano yun? Yung salita na nagkatawang tao. And the Word became flesh and dwelt among us. Dapat yung salita nasa sa atin na. Amen? Wala na sa utak, nandito na sa puso. Para yung puso natin magdidictate sa utak natin, oy, eto sabi ng Bible. Tumigil ka. Kasi yung nasa utak natin, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung naririnig mo, na naamoy mo, na nararamdaman mo, that is from flesh. Papasok yan sa utak. And then, didiktahan yung puso mo. Kaya yung puso mo ngayon, sunod-sunuran kung ano yung nasa flesh. But binago na tayo ng Lord. Ang Lord, ano ginawa? Inuna niya yung puso natin, tinanggal lahat ng mga basura upang ang utak natin mabago. Nakuha nyo? Kaya yung garment of praise, from the abundance of your heart, your mouth will speak. Oh, glory to God. Hallelujah. Oh, merong daw gera, no? Rumors of wars and wars sa West Philippine Sea. Oh, glory to God. Hallelujah. Why? Because it is written in the Bible. There will be wars and rumors of wars before the second coming of the Lord. Uy, may lindol dito. Intensity 10. Glory to God. Hallelujah. Pag-pray natin. Yung mga tao ron. Why? Because the Bible is already saying the truth. Bakit ka liligalig? Ang Bible mismo nagsabi, trust Jesus. I have overcome the world. So meaning, kahit saan ka magpunta, may mga problema. But do not focus on the problem. Focus on the solution to the problem. Jesus is coming, and that is the truth. Hindi natin tayo magpo-focus sa mga nangyayari sa mundo. Oy, galing yung farm, yung ano. Tapos ililink pa doon sa mga dating presidente at mga pinuno. No? Bakit ko alam? Nakapokus din ako. Pero sa solution. Amen? Kasi sabi ng Bible, be watchful. Be watchful. Kung kailan darating ang Panginoon, nakasulat na. At kapag hindi ka nagiging watchful, hindi mo alam kung ano nakasulat, matatakot ka.
Kaya the abundance of the heart, the mouth will speak. And the garment of praise, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka sasabihan ng ama, "Oy, iba yung suot mo." No, you must have a clean heart. The garment of praise should be with you. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, many are invited, but only few are chosen. Bakit? All are invited, pero kukunti lang yung talagang nagsusuot ng gusto ng Lord na makita sa panlabas na tao natin. Hindi yung panlabas na kasuotan ang tinitingnan ng Lord. Manifestation lang yan na nasa loob mo. Nakikita ng Lord kung ano yung nasa loob mo from the appearance of your flesh. Kaya si Jesus naglakad dito, hinabol siya ng babae at sinabi ng babae, "If only I can touch His cloth." Kaya kapag, kaibigan kapatid, kapag nahihipo mo ang puso ng Lord, ang kagalingan will going to overflow. May sakit ka ba ngayon sa financial mo? Then, touch the garment of Jesus Christ and you will see, you will going to have the garment of praise, the garment of righteousness. Sinabi rito, no? Isaiah chapter 61, verse 3. To strengthen those who mourn in Zion by giving them a turban instead of ashes, oil symbolizing joy instead of mourning, a garment symbolizing praise instead of discouragement. They will be called oaks of righteousness, trees planted by the Lord to reveal His splendor. Bakit kayo bibigyan ng ganyang garment of praise? To reveal the splendor of God that has given to our Lord Jesus Christ. Amen? Sino dito gusto magkaroon ng joy ngayong hapon na to? Celebrate natin yung Ama natin na nagbibigay ng joy. Kaya niya naman binigay ang kanyang buktong na anak, Lord Jesus Christ. For God so loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have an eternal life. Yung pong garment na yon para masuot natin, always have the desire to do the will of the one who sent Jesus Christ. John chapter 20 verse 21, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sabi rito, "Peace be with you, the Father has sent me, so I sending you." Ang Ama ang nagpadala sa ating Panginoon. Therefore, ang Ama rin ang magsesend sa atin. So, sabi ni Jesus, "The Father has sent me, I am sending you." At sinabi niya rin sa kanyang salita, "The Father and I is one." Iisa lang ang kanilang adhikain, iisa lang ang kanilang puso, iisa lang ang kanilang purpose para sa ating lahat. My plan for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Jeremiah 29, verse 12, ano sabi riyan? Ni Jeremiah, ng Lord kay Jeremiah. Okay, basahin nyo. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. And verse 13, You will seek me and find me when you seek me with all your heart. with all your heart. Itong babae na nagasan for 12 years, she sick from her heart. Kaya nabanggit niya, if only. Repeat saying, if only. If only I can touch the garment of Jesus Christ. And when she touched, the power of the Word of God came out. The Spirit came out from Jesus Christ.
For out of the abundance of the heart, the mouth speak. Yung sinasalita na naririnig ng babaeng ito, nagkatotoo, sapagkat lumabas ito sa bibig niya, yung sinalita ni Jesus Christ, nagkaroon ng kapangyarihan, mangyayari sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa iyo. Only believe. Only believe. Lahat tayo tumayo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God.